no? Yung kay Sara Duterte naman ho, mga kababayan, isang topic na lang tayo. Um, ano tawag dito? Yung mga malalaking negosyante, no? Yung mga malalaking negosyante ho, umaalma ho patungkol doon sa impeachment ng Vice Presidente. Oh, ayan ho ah. For how for how can there be a succeeding impeachment initiation to bar if the first has not even been initiated? Sabi ho, mga bossing. Umaalma eh, no? Kasi alam nila, mga kababayan. Ayan pa, oh, isa pa. Due process na harang ng Supreme Court ng Senate impeachment decision. Business group. Alam ho kasi nila, mga kababayan, kung ano po yung talagang nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas. Di ho ba? Ang nakasulat, pag one-third na, ha? Ang pumirma o lumagda doon sa mga congressman, agad-agad dapat mag-impeachment na yan. Kasi baka lalo pang makapaminsala yung i-impeach. Baka totoo na nagnanakaw sa gobyerno, mga bossing. Ang sabi nga ho eh, dapat two-third yan eh. Dapat two-third ng mga congressman yung pipirma. Pero binago. Ginawa, gusto kalahati na lang. Pero binago pa din ho. Kailangan agad-agad to. Baka mas madami pang manakaw. Kaya ginawa hong one-third. Kaya yung fourth with ho, mga kababayan, doon sumasalamin yung fourth with. No, agad-agad. Oh. Pero, hindi po nangyari. Tingin ko, mga kababayan, itong mga business groups na ho ito, nag-aalala po sila. Nag-aalala ho sila, mga boss chief amo, sir, na baka pagdating ng panahon, nako, maging labo-labo na lang ang Pilipinas. Na meron dapat pagbabatayan na konstitusyon, kaya lang hindi nasusundin kasi kung ano na lang ang interpretasyon ng mga nakaupo, yun na lang yun. Lugi ang mamamayang Pilipino doon. No? Biruin nyo ho. Kasi pagka ganun ho ang nangyari, mga kababayan, ilulugmok po niyang sitwasyon na yan ang Pilipinas. Kasi ho, wala nang mai-impeach. Oh, dadami ho ang magnanakaw sa gobyerno. Lahat ho yan magsisilakasan ng loob na magnakaw sa gobyerno. Di ba? Wala nang magiging ano. Iisipin ng magnanakaw, oy, huwag ka mag-alala, no, nandun yung kaibigan ko, nandun sa taas. Eh boss, may konstitusyon. Baka magalit. Hindi, kaya nung kaibigan ko i-interpreta yung konstitusyon na yan na aayon na papabor sa atin. Kasi ganun yung nakikita natin sa Senado, mga kababayan. At ang mangyayari ho nun, palubog ng palubog yung ating bansa. At syempre may mga negosyante yan sa ating bansa. Yun ang kinatatakot din yung mga yan. At gusto din po nila na talagang mapanagot po, mga kababayan, yung mga nagnanakaw. E biruin mo ba naman, ang lakas po ng ebidensya. San damakmak yung ebidensya? Di ba? Mary Grace Piatos. Yung mga iba pong mga pangalan. Oh. Di ba? Nandiyan yung 250,000 per night o per araw nung ano tinatawag dito? Rest house? Grabe ho, aman pulo, 100,000. Yung kanila 250,000, napakalaki ho, mga kababayan. Yun yung mga katanungan na dapat po nasagutin nila at ang bayang Pilipinas, mamamayang Pilipino. Pero ngayon nagyayabang na ho ang Vice Presidente, gusto niya ng bloodbath. Dahil daw ho, kumbaga kasi nakita niya na no, na-archive na malabo nang mahatak daw. Sabi, kapag ilabas ulit sa archive yan, magbobotohan ng napakatindi na naman. 19, alam nila, 19 na silang nando bumoboto na wag nang matuloy o kumbaga mai-archive o maudlot yung impeachment. Di ba, mga kababayan? Due process na harang ng Supreme Court, Senate impeachment decision, business group. The Senate, no, stopping the impeachment initiated through the second mode and the court by its decision in this case as it stands unfortunately prevented due process from happening. Alam nyo mga kababayan, 5 minuto tayo ha. 5 minuto, sabi ko naman sa inyo, sakto 1 oras lang tayo no? Uulitin ko pag paumanhin nyo kung hindi ko kayo na shoutout dyan ha.
Alam niyo ho mga kababayan, kung matuloy ang impeachment na yan at napatunayan nila na hindi nagnakaw ang Vice Presidente, panigurado malinis ang pangalan ng Vice Presidente. Tayo ho na kumokontra sa kanya, baka tayo pa ho ang magtanggol, mga bossing. Oh, pero wala ho kasi tayong nakikita na depensa nila. Wala ho tayong naririnig kung paano nila ipapaliwanag itong mga nawawalang etong mga pera, no? Basta na lang tayo binigyan ng resibong Mary Grace Piatos. Ipina-check naman po ng Kongreso kung meron talagang Mary Grace Piatos. Ang nangyari ho mga kababayan, wala sa PSA, walang marriage certificate, walang death certificate, walang birth certificate, wala lahat. Oh, nung pinag-explain sila sa Kongreso, ano ho, wala. Kapag naiipit, sumasakit na ho ang dibdib. Halata. Kaya ho, yung mga business group na yan, saludo po ako sa inyo. No? Saludo ho ako sa inyo kasi tumitindig po kayo. Gusto nyo po talaga na masolusyonan ang problema ng bayan. At eto nga po, simple lang. Sumagot lang kung ano talaga. Kung bakit tinambakan tayo ng mga Mary Grace Piatos na mga resibo, Kokoy Villamin, etc. etc. Isama nyo na ho yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Isa na din ho yun. Di ba? Oh, ganun lang. Kasi ho, lahat yan, mga kababayan, ipinatawag sila. Pinatawag sa Kongreso, pinatawag sa NBI. Ano ginawa nila sa NBI? Kesyo daw, ay nako, hindi kami ho pwede. Bakit? Kasi ho, meron po kaming Thanksgiving doon sa mga reporter, doon po sa mga media. Dati ayaw-ayaw nila sa media. Pero ngayon, nung panahon na magpapasko, no, may Thanksgiving ho kami sa media, kaya hindi pwede. Pero ang nakita ko doon, hindi lang ho talaga kayang magpaliwanag. Dahil yung sinabi niya, tayong mamamayang Pilipino, napakarami ho natin, alam natin, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, yung mga binigkas ni Inday Sara Duterte. At meron pa ho, mga tao na handang tumistigo laban kay Vice Presidente na ang sinasabi ho nila, nakatanggap sila ng 25 to 50,000 doon po sa puting envelope, mga kababayan. O, di ba? Ganun lang. Kaya po umaalma yung mga business group. At sinasabi nila, nako, hinarangan yung due process. Sinasabi nila, pinagmamalaki, pinagyayabang, 16 yung kanilang lawyer. Bakit hindi ginamit para idepensa ang Vice Presidente para malinis ang pangalan? Bakit dismiss lang ang naging gusto? Mahina ho. Mga kababayan, mahina ho. Di ba? Kasi kung ako, Vice Presidente, milyon-milyon na ibabayad ko, 40 milyones, dapat dyan, kasama na yung paglilinis ng pangalan ko. No? Pero parang ang nangyayari ho, okay na ho sa kanila, basta ma-dismiss, basta ma-archive, basta ma-delay, okay na yun. Paano yung iniisip na mamamayang Pilipino? Iniisip ng mamamayang Pilipino, nagnakaw ang Vice Presidente. Paano natin papaliwanag yun? Parang okay na lang ho sa kanila. Diba? Okay na yun. Basta importante, naudlot, na-delay, hindi natuloy. Ganun na lang ho. No? Lalo ho nating maiisip, nako, tingnan mo, okay na sa kanila. Wag lang matuloy. Wag lang mabuko. Wag lang matuloy para hindi mabuko. Yan na lang po ang maiiwan sa utak ng mamamayang Pilipino. Na merong ayaw ipaliwanag, iniiwasang paliwanag, or talagang hindi nila pinapansin, mga bossing. Di ba? Ganun kasimple yun. Kaya po umaalma yung mga business group, Makati Business Club, pati po yung malalaking mga universidad, pati po yung mga simbahan, mga bossing. Ang sinasabi, ituloy ang impeachment. Pero nandun na po sa archive Sabi nga ni Tito Soto, medyo mahirap ng mahukay kasi kailangan ulit nilang magbotohan kung sakali nahuhukayin yung impeachment, mga bossing. Ayun no, hanggang dito na lang muna ho, mga kababayan, no? Alas 11 ng umaga, papaalam muna ako. Maraming salamat and God bless po. Mamaya ako magsa-shoutout sa inyong lahat.